aming po kapitan, hindi rin po siya nagpapabaya. Sino ho ang kapitan Kapitan niyo? namin, si Kapitan Chito Hernandez. Mm. Yun po yung talagang ano, kaya nga po, ito yung hepe namin sa sobrang puyat sa baha. Ayun, patay na yung aming hepe. Patay na. Kaya, kasi talaga sa totoo lang, nung oras na yun, kami po yung nag-iikot dito. Kasama namin yung hepe, mga barangay tanod, Kailan ho siya na ano? namatay. Mm. Nung atres lang, kababahalang po namin. Eh si dapat pahinga niya na kasi di ba nagjujuts sa gabi. Eh nagtawag yung anggat, hindi siya nakatulog. Kaya nga po sobrang lungkot namin, lalo-lalo na kami na kasama. Kasi dito, nahihilo na siya. Sabi ko, Hepe, matulog ka. Talagang hindi po siya natulog. Talagang hindi siya nagpahinga. Inikutan niya yung mga tao. Kaya nga doon po ako talaga sobrang nalungkot, nahiya. Kasi nandito talaga kami, magkakasama kami nung oras na yon. Sabi ko, Hepe, mamahinga ka. Sabi niya, Ate Lorenza, kung ako mamahinga at bigla kang manitubig, baka maraming mamatay. Mm. Kaya talagang balik-balik siya dito. Sinabi niya, maghaaw na kayo. Kaya napuno yung gym. Dahil sa kanya, siya po yung nagparating na wag na po kayong Siya yung nagpalikas. Kaya ayun to, nakaburo bukas po Olivin. Kaya yun po isa pa namin na ano. Kasi pinapahinga na namin kasi wala siyang tulog eh. Nailapit niyo na po ba siya sa mga kinaukulan? Nireport na nga po namin kasi meron po kaming DSWD ng nutrition tsaka sa munisipyo. Mm. Pinarating na po namin na ang ahipe po namin ng barangay patay na. Kaya po yun, alam na po. Baka po, di ko lang, Anong tugon nung kinaukulan dito? marami naman pong tumulong. Kasi po, talagang kilala siya na happy dito sa aming poblasyon na napakasipag. Mm. Kaya nga po kapitan namin, parang malaking kawalan sa kanya. Kasi Pagkawala. kasi totoo lang, siya yung heping hindi po siya nagpapabaya. Mm. Kitang-kita naman no eh. Kasi dun pa lang po sa kwento nyo na siya yung nagpalikas sa mga tao dito, di ba? Kasi nahihilo na, kunting na nga matumba rito. Sabi ko, Hepe, mapahinga ka na. Sabi ko ganun. Tapos hindi po namin akalain na hindi pa pala siya nagpadala ng ospital. Nagdadi sabi, Ate Lorenza, nahihilo na nga ako. Sabi ko, magpahinga ka na. May iutos na lang natin sa ibang barangay. Yung mga tanod kasi yung iba, yung mga naglilikasan, dahil karamihan, nabahari sila. Kaya sabi, paano gagawin ko? Kaya ako na lang iikot para sigurado. Sabi ganun. Kaya Kung meron po kayong gustong sabihin sa pamahalaang bayan ng Bustos, panahon nyo na po para magsabi. Ang masasabi ko lang po, ipinaparating ko po sa inyo na sana matulungan din kami dito sa aming poblasyon. Kasi talagang kami po karamihan dito, talagang maraming naapektuhan sa baha. Pangalawa, eto nga, malaki na naman po yung problema ng aming kapitan. Kasi talagang sa totoo lang, ang aming kapitan hindi po nagpapabaya. Maya-maya nagpapaluto ng pagkain para po pakain sa kanila. Ganon din po yung aming mayor. Tsaka po yung mga vice. Yung iba kasi na hindi po nila natutulungan kasi sa dami po ng binaha, di malaman kung sino po unahin nila. Kaya kami naunawaan din namin po yung iba na nanunungkulan sa aming bayan na yung iba hindi nila na pupuntahan, na bibigyan agad ng tulong. Naunawaan po namin sa dami pong naapektuhan ng baha. Kaya po kami humihingi po sa inyo ng tulong na sana matugunan yung aming pangangailangan dito ng magawaan po ng paraan na matulungan nyo ang aming kapitan na paano ni kapitan matutulungan yung mga naapektuhan po sa aming bayan at sa aming lugar at lalo na yung mayor namin. Siyempre, natapos lang po ng baha, eto na naman. Kaya sana po makita nyo yung aming kalagayan dito at matugunan yung pangangailangan nila. Kahit naman po sila pumunta rito, makikita naman po nila yung aming naapektuhan dito sa aming bayan. Kaya sana po matugunan at matulungan po kami. At kung ano man pong kaibibigay yung tulong, kami po magpapasalamat.